paano i-introhan to, Tol. Alam mo, hindi ko akalain maging posible pa lang. Kayo naman. Lalo naman akong may ano niya. Ito na yun, Tol. Hindi naman. Ito na yun. Pwede na magtapos yung programa natin ito. Okay, at dyan po nagtatapos. Oo. Ang programang Wasak. Ayan. Mga kapatid, hindi na kailangan ng introduksyon. Gusto ko tumili eh. Alam mo ba yun, Jun? Tili tayo. Tili tayo. Miss Vilma Santos! Ang nag-iisang superstar hanggang ngayon, Barnan. Miss Nora Olas. Gusto kayo. Direct. Ako rin. Ay! Nanunood ako dito eh, sa show nyo eh. Talaga po. Nako. Galing na ito, no? Sobra. Ano masasabi niyo sa bigote niya, Ate? Parang mayroon ka gustong ipahiwatig ah. Ayun. Ay! Ay. Seryosong tanong, Ate Guy. Okay. Naiintindihan mo bakit nababaliw sa'yo yung mga tao? Meron ka bang idea or understanding kung bakit ganito kami mag-react? Ang mga fans, hindi kayo. Oh, Vilmanian ako, Ate Ay, Guy. ano eh, bawa ko sa inyo. Bawa ko sa inyo. Hindi, siguro sa mga fans. Sobrang mga pagmamahal ng mga fans. At siguro yung mga fans yung kanilang pinanggalingan, kung galing ako sa hirap, yung pagpupursige ko makapagtrabaho para matulungan yung mga pamilya, yung aking pamilya. Siguro doon nila nakikita yon. At saka magpahanggang ngayon, kung ano yung nakikita nila nung araw na nag-umpisa pa lang ako, yun pa rin ang nakikita nila sa akin. Walang pinagbago, yung walang, sila pa rin. Kasi naging fan din ako eh. Maniniwala ka sa akin, fan ako ni Vilma Santos nung araw. Kasi nung maliit pa ako, hindi, maliit pa rin pala naman ako ngayon. Easy. Sorry. Nung nasa probinsya pa ako, yung Trudy's Liit at saka yung ginawa ng kumaring Vilma ko, 5 beses ko kung panoorin yun. Wow. Totoo yun. Tapos makita ko siya unang-una dito ngayon naman sa radyo pa noon nung araw. Nagpapiro pa ako sa kanya noon ng Naalala niyo ba yun? I'm sure. Oo naman. Naalala niya? Ay, hindi ko lang alam kung naalala niya, pero ako hindi mawawala sa akin yun. Totoo yun. At hanggang ngayon, fan ka pa rin? Fan pa rin ako. Sino po yung mga tao sa showbiz na pag nakikita nyo, parang kinikilig ka pa rin? Kasi nung araw, sa totoo lang, Amalia Fuentes ako, yung kapatid ko, Susan Roses. Ngayon, nagkita kami ni Amalia Fuentes sa isang... Ano po sabi? Ang laki mo na. Kay Temyong. Tapos, siyempre natuwa ako dahil nakita ko yung idol ko, di ba? Di gusto kong humalik sa kanya. Abay, hahalik ako, hindi ko maabot-abot yung kiss niya. Sa totoo lang, naging Susan Roses ako. Sa tingin mo, bakit lumalaki ulo ng isang artista? Kunyari ito, hindi pa nga sikat, ang laki na ng ulo. Ano po Hindi ko alam, pero... Pero alam mo kung papalitan mo ako, ngayon payag na ako na siya yung kapalit eh. No mo! Sobra ka naman, Tol. Bakit may, ba? May hidwaan ho kami. Hidwaan ho kami. Akala ko ibang hindi hidwaan eh. Ngayon. Akala ko naman iba. Akala ko may relasyon. Grabe, karamihan ng pelikula niya, no? Ngayon lang natin na-realize na art film pala siya, karamihan nung... Alam mo, paborito niyo Uod at Rosas? Uod at Rosas. Ay, isa pang maganda yun, na hindi lang masyadong na-appreciate ng tao nung araw. Pero alam mo kung bakit kasi noong araw, di ba, puro ang usong mga ginagawa namin pelikula, yung kakanta, yung isang LP ba? Mauubos yung kanta, mag-upisa kasi sa puno, tapos matatapos sa puno, tapos uubusin lang yung mga kanta sa long playing. Tapos na yung pelikula. Ganon. Pero kumikita nung araw. Yung Uod at Rosas, isang magandang pelikula. Actually, pagkatapos ng mga pelikulang ginagawa ko na, nag-isip ako na para bang, mag-eksperimento naman ako. Kaya ako nag-produce ng sarili ko. Ito yung NV Productions. Oo, NV Productions. At unang-una kong ginawa yung 3 taong walang Diyos. Na si Mario O'Hara ang nag-direct. Pinangutang ko yun. Okay. Makagawa lang ng isang makabuluhang pelikula. Parang indie film na rin nung araw yun, di ba? Kaya kung tutusin tayo yung nauna. Kayo nila Dolphy, ng indie film. Idol ko po kayo. Uy, patay tayo dyan. Totoo po yun. Pwede ba akong tumili? Dito, walang biro yun. May picture kayo May picture kayo sa Sa airport. Sa airport. Ang mukha nyo kasi halos-hos. Kasi magaling talaga kayo. Magaling. Talaga po. Natural na natural. Mamaya na ako kayo.
Mamaya na kayo direct. Mamaya na. Ang Hindi, magaling naman kayo pareho eh. Grabe, niyaya ka po. Di ati Guy. No? Pero kasi idol ko kayo. Nine, napapanood mo to ngayon? Ha? Yung airbus Okay lang ko, yan, di ako yung gumraduate papa na, ko. ha? Marami kasing matagal na mga kritisismo sa inyo na marami kang mga long periods sa kunyari hindi ka magpapakita, hindi ka lalabas. Pero hindi yata kasi naintindihan na hindi makina ang isang creator, no? Isang artista. Sa totoo lang, dapat para sa akin, bilang gumagawa din ng mga ganito, dapat siguro may oras lang talaga eh. Hindi. Hanggang, I think, maximum of 15 hours. Yan, Kasi yung pag-arte, mahirap yan eh. Yung paano ka papasok sa karakter sa paglabas. May papaliwanag Hindi ko nila nung araw maiintindihan yun. yun eh. Hindi nila Yan, may papaliwanag ko ngayon yan. Nung araw kasi, lalo na pagka gumagawa ko ng pelikula sa isang produksyon na yung producer namin, masyado ko magtrato sa kanilang mga talent. So ako nung araw, ako yung sumbungan ng mga talents na yon na, Tigay, ba't naman ganun? Tigay, ba't ganito, ganyan. So ako yung nagre-rebelde. Pag nagsumbong sila, hindi ko matiis, ako yung nagre-rebelde. Para bang kahit na yung crew o kaya kahit na yung production manager sa isang pelikula na nakawan o nawala yung kanyang pera na para sa produksyon. Ano. Tapos pagdating doon, para bang hindi mo masikmura yung ginagawa ng producer na mumurahin ka mula ulo hanggang paa. Pag naririnig ko yun, naririndi ako. Kaya ako yung nagre-rebelde. Halimbawa, kinabukasan, pag nagrebelde ako, alam ko 8 o'clock yung yung shooting ko. Dahil sa pagre-rebelde ko, dahil nakita ko... Dahil sa mga tao. Dahil sa mga tao. Alas 8 ng gabi ako dumarating. Yun ang Pag hindi naman na madidrain ka pag umaarte ka eh. Ano pong ginagawa ninyo pampalipas ng oras? Alam ko si Bembol Rocco, nagko-crossword puzzles yata eh. Ako, wala, nandun lang. Naghahanap ng pwede kong makaaway. Typical na tanong, paano kayo lumalabas sa karakter? May mga mabibigat kayong eksena, di ba? Halimbawa, bibigyan sa akin yung script, babasahin ko. Isang basahan lang. Tapos iniiwanan ko na dahil yun, pagdating sa set, kadalasan, nababago yun eh. So hindi ko masyadong nag-aano dyan sa script na yan. Dahil pag binago ng direktor, pagdating sa set, siyempre maiiba na naman yung pati dialogue, maiiba. So ang ginagawa ko, hayaan ko muna lang pagdating na lang sa set, saka ko na lang tatanungin yung direktor sa bang galing ito at saan pupunta yung eksena. Yun lang. Pero sa himala na movie, maraming eksena doon na wala akong alam kung saan nanggaling at kung saan pupunta dahil hindi sinasabi sa akin sa malakit na ni Direk Ishmael. Yung sasabihin sa akin, basta malungkot ka lang dito. Para bang blanco yung mata mo. Na-take to nga ako dahil hindi ko alam kung bakit naman blanco. Sabi niya, take to. Ang dami sinasabi ng mata mo. Sabi niya gano'n, take to tayo. Sinasabi ng mata mo. Oo. Yun pala, yung eksenang gustong kunan sa akin, galing nung ni-rape kami. Okay. Pagkatapos yung... Pero hindi sinabi sa inyo? Hindi sinabi sa akin talaga. Mabuti na lang tumama din naman yung aming ginawa. Kaya sa awa ng Diyos. Ate Guy, may mga roles ka ba na nagsisisi ka ngayon na in-offer sa'yo, hindi mo tinanggap? Look, pag-iisipan ko yan. Mayroong akong gustong role na gampanan. Pero walang nag-o-offer sa akin, nagampanan ko yun. Ano po yan? Kaya masama loob ko. Ano po yan? Ang mag-bold sa pelikula. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Hindi, pwede naman. Congratulations ulit sa Dayum. Pakikumpara naman ang pakipagtrabaho sa bagong henerasyon direktor na kagaya ni Brillante, Mendoza, versus sila Generation Lalino, Ishma, mga ganun. Alam mo nang hindi mo pwede ikumpara yung mga director natin noon kaya yung mga director natin Yung ngayon. working styles lang po. Ang kaibahan lang, pagkahalimbawa, kagaya ni Mario, Direk Mario O'Hara, na pinakapaborito ko sa lahat ng direktor. Pag mahirap yung eksena mo, behave ka talaga sa set, hindi ka pwede magbiro-biro pagka yun ang eksena kukunan. Dito naman sa mga baguhang mga direktor na nakasama ko, like si Brillante, hindi ko pa kasi sila nakakasama ng matindi yung pelikulang ginagawa ko. Yung gano'n. Kasi like yung Dayum kasi, di ba wala namang masyadong dialogue. Sabi ko nga, ba't ako nanalo naman dito? Oo, totoo yun. Ba't ako nanalo dito? Ano ba ginawa kong mabigat? Sabi ko, minsan tinatanong ko rin yung sarili, hindi sa pag nagyayabang ako, hindi sa ano pa mang bagay.
sabi nila, yung emosyon na pinakita, parang yun yata yung, ano sabi ko, emosyon ba yung pinakita ko? Parang, Yung pala may iba ka lang palang iniisip na. oo, yung ganon. So, hindi pwedeng ikumpara. Kasi sinasabi nila, umaarte talaga yung mata mo, no? Tinitrain mo ba yung mata na yan o ganyan talaga yan? Ano ba yung misteryo dyan sa mata na yan? Ang sabi ng mama ko, noong bago ako ipanganak, pinaglilipa lang ako. Kasi sa probinsya namin, usong-uso yung prosesyon. So pag may prosesyon, may mga santo-santa na pinoprosesyon sa probinsya, di ba? So ang ginawa niya, pagka dumaan yung malungkot na santa, si Mater Dolorosa. Maria Dolorosa. Mater Dolorosa. Mother of Sorrow. Yun ang sinusundan niya. Ah, ganun? Oo. Ate Kay, hindi ka ba naiinis sa minsan na parang lagi na lang pag sinabi yung filmography mo, lagi pinopoint out na lang yung Bona, Himala, 3 taong walang Diyos, mga ganun. Parang wala ka nang ginawang ibang pelikula. Hindi ka ba naiinis pag ganun? Kaya nga gusto kong gumawa ng isa namang yung... Huwag naman hindi bold, mga- Ate Kay. Hindi maliban sa bold. Kasi andun na yun pangarap ko na yun Huwag mo naalisin sa akin yun. Gusto kong gumawa ng isang parang comedy. Di ba? Para naman yung mga tao makita din naman na hindi lang puro drama yung nagagawa. Comedy ang Ani Batong Bakal. Comedy musical, pero hindi talagang comedy. Slapstick na parang ganun. Ito yung bang parang pag nakita mo sina Ogie, yun yung mga tipong ganong klaseng Parang comedy. Magganun nga po kayo. Achichi. Achichi. Yeah. Di ba? Malapit na kayong maging senior citizen, Ate Kay. Huwag naman, ako yan ang hindi ako papayag. Pero easy. Nararamdaman nyo ba? Yan. Alin, 39 pa lang ako 39 naman. pa lang. Ako naman. Oo. Bata-bata Ang laki ng tawa nila. Ayaw maniwala. Para sa akin, forever, Ate Kay, bata pa rin. Hindi. Ate Kay, yan? pwede bang makarequest sa'yo? Ano yan? Pagalitan mo naman ako. Bakit? Tapos sampalin mo ako. Para makakatulong sa mga eksena. Ay, Yan. Ayan, chinelas. Chinelas to. Sino may chinelas? Wag. Papasampalan po ako sa Wag. Tradisyon po sa amin May dito. eksena. Wag. Ayoko, hindi ko magagawa. Hindi mo gagawa. Ako na lang po sasampal sa kanya. Gusto niya. Please. Sige na. Sinahan tayo. Ano? Kunyari, niloko kita. Oo. Yan ang gusto ko rito Kaya ako nanonood ng show Grabe yung puso ko na, Ako din hindi ko Ano? maiintindihan. Ayan, Oo. Ano ba ito? Maginaw po Nakakahiya ka, Jun. Bakit Ano naman ba? titigas yan? Ano para sa'yo ang nagpapainit lagi ng ulo mo? Alam mo sa isang... Huwag niyo po akong titigan, ha? Baka Sa isang artista, umihit sa ulo niyo. hindi sa isang tao, lahatin na natin. Talagang tayo may kanya-kanyang may kanya-kanyang sumpong, may kanya-kanyang kahit na, kasi marami tayong problema May mga problema na hindi natin nailalabas. So, pag hindi natin nailabas, mag-iisip ka, iinit ang ulo mo, yung gano'n. Parang ako po Ganun ka? Minit ulo ko sa isang researcher dito. Bakit naman? Wala. Sige, sumantal ka sa akin. Hindi lang siya pinakain ng adobo. Grabe Wala naman ba? yung dahilan na yun. Baka yun naman Di stick ba tayo ako si Ate Guy? ano. Hindi, Di ba si Ate yun. Grace At saka Maliwanag? yung katulad ng sinabi ko kanina na may nakikita kong tao, lalo na sa crew. Sa lahat yan, sa pelikula, pag may ginagawa akong pelikula at may inaping yung Yung crew, no? yung crew. Oh, tsaka yung hindi Kasi mahal nagpapatay ko ng yung crew cellphone. dahil nagre-ring. sila yung pinaka, lalo na yung mga yung nagdadala ng tubig, nag-ano yung bang pagod nila, yung gano'n. Tapos biglang hindi naman nila kagustuhan, napapagalitan sila, yung gano'n. Doon ako naiinis. At saka binibigyan ng post-dated check ng isang taon. Ate Guy, ano ang pinakamagandang bagay na nakita mo sa buhay mo? Sabi mo, ito yung pinakamagandang nakita ko sa buong buhay. Siguro yung nag-asawa ko at nanganak ako. Pinanganak ko yung aking unang-unang baby. Di ba? Siguro yun ang pinaka. Dahil nung pinakita sa akin yung bata, hindi ako makapaniwala. Uy, anak ko na ba yan? Parang gano'n. Yun ang nasa isip mo, parang, wow, anak ko to. Oo. Na hindi ako makapaniwala na, may anak na nga ba ako? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung may anak nga ba ako. Hindi, pero talagang totoo yun. Nice. Diba, no? Ang ganda ng sagot ni Ate Guy. Maganda ba? Ang ganda yung sagot. Oo, iba. Kaya sa tingin ko, tol, magkaanak ka na rin, tol. Oo, Iba wala rin. pa bang asawa? Wala pa, single pa yan, no? Ate Guy, ano? Pwede ba? Mo akong kausapin. Hey!
Okay, inom tayo ng tayo. buko juice. Inom tayo ng buko juice. Init sa studio. Alam naman na lahat yun, tumador ako nung araw eh. Tumador talaga yung salita. Para pag tumador, parang nasa kanto boy. Hindi naman. Tumador ako talaga nung araw. Alam naman ng tao yun. Ngayon, nakakisang bote ako noon. Ako lang yung umiinom noon. Brandy yun. Brandy. Ngayon, nung medyo mga siguro alas 5 na madaling araw, may nag-ring yung phone. Di sinagot ko. Wow, nung sumagot mo, nung nakausap ko, iyak ako ng iyak, iyak ako ng iyak hanggang sa pagising ko. Hawak ko pa rin. Sino ba yung kausap ko? Hindi ko na alam kung bakit yung pala. Yun. Hindi ko na alam talaga. Kasi di mo naalala kung ano pinag-usapan. Oo, hindi ko na alam talaga. Mahirap yung ganyan. Oo, yun pala yun. Mahirap ma. Nung Kaya isang sorry araw, po. nalasing ako. Ganun din. May mga picture eh. Paano ka nalalasing ba? Nakakahiya. Nakakahiya. Talaga. Ako wala akong hiya pagka nalalasing eh. Nasa show nga ako, lasing na lasing ako, pero yung mga fans, sa sobra, kaya mahal na mahal ko yung mga fans kasi alam nila kung lasing ako sa show, Superstar Show. Alam nila kung lasing na lasing ako kasi nag-i-English na ako. Hindi naman nila alam na, hindi sila sanay na nag-i-English ako, di ba? Nasubukan mo na umarte na nakainom. Madalas. Madalas. Iba ba ang dating? Mas okay ba? Mas okay. Mas okay. Kadalasan nung araw, pag ginagawa ko yung mga pelikulang ako ang nagpuproduce, walang araw na hindi ako lasing. Okay. Pero pag napanood mo yung mga eksena kinuna namin sa pelikula, yun yata yung mga naipapanalo ko. Mga eksena. O yan sa mga bagong artista dyan. May eksena minsan. Ito ang kasagutan. Oo, kaya... Buko juice. Buko juice. Kaya may isang eksena doon sa Condemned. Condemned. Uy, bigat yun. Kapatid ko si Dan Alvaro. So, eksena namin, nabaril siya, nahulog doon sa dagat. So, sinagip ko siya, nagbabangka ako ngayon. Diyos ko, sa kalasingan ko, nag-take kami, sa kalasingan ko, nahulog ako doon sa bangka. Hindi, ang gandang eksena nun. Akala ko ikakat ni Direk. So, kakawag-kawag ako ngayon doon sa bangka para makaahon uli ako. Hindi kinat ni Direk. Pinakita pa rin doon sa talaga na. Paano ko napunta doon sa naka-exit ako na hindi ko alam sa kalasingan. Kinukulan pa rin nila no? Kinukulan pa rin nila yun. Ganda yan. Pero okay naman. Sige, okay naman. Pero hindi halata. Galing. Ngayon. Kaya huwag niyong gagayahin Huwag niyong gagayahin. Yun lang. Mas gugustuhin mo bang mawala ang boses mo o mawala ang abilidad mo sa pag-arte? Hindi. Ayoko mawala ang boses ko. Boses talaga. Boses talaga. Kasi doon ko binuhay ang pamilya ko. Yun ang ginawa kong tuntungan para maiangat ko yung pamilya ko sa kahirapan. Sa akin, mamatay na lahat, mawala na lahat, boses ko wala. Lang. Pwede ba titigan ka lang namin buong isang oras? Pwede naman, dito na ako para... Grabe, no? Okay. Ako naman magtatanong, binata ka pa? Binata ka pa? Ako po ay may anak na po. Pamilyado na po. Isa pa lang po. Isa pa lang. Pero hindi ko kami nagmamahalan. Parang bakit ka masyadong wala naman ako sinasabi. Sa tingin mo, sino sa aming dalawa? Kung yan. Kunyari na. Sino sa amin? Pwede tumayo ng konti. Tayo na tayo konti. Wala kang mapili. Malinaw, may taste si Ate Guy. Ayan. Maaari ka na bang kunyari magretiro? Magretiro. Pwede ako magretiro kahit anong oras gustuin ko. Kaya lang, sabi ko nga sa sarili ko, lagi kong sinasabi sa mga tao, o lalo sa mga fans, bilang mga aawit, hanggat kahit na 5 na lang yung gusto makinig sa boses ko, patuloy pa rin akong aawit. At bilang artista naman, kahit isa na lang yung manood sa pelikula ko, pero ako magpuproduce para walang reklamo, patuloy pa rin ako gagawa ng pelikula na makabuluhan. Kunyari, Ate Guy, pupunta tayong Bicol bukas. Ano yung unang-unang mong gagawin pagdating? Ay, naku, maghahanap ako talaga ng laing. O kaya Bicol Express. O kaya ako magluluto. Magaling ba kayo maglaing, Ate Guy? Hindi, Bicol Express magaling ako. Express, Mahilig ka sa manghang. Mahilig naman, pero depende sa anghang. Kasi Bicol Express naman, pwede mong lutuin ng... Mild lang. Hindi masyadong maanghang kahit na puro sili yun. Kunyari, Ate Guy, papaano ako bukas? Kunyari lang, mawawala ka ng bukas. Ano yung gusto mong huling hapunan mo?
Wala yata, hindi ako makakain pagka, oo. Parang, to paraphrase, ano yung pinakagusto mong pagkain sa buong buhay mo lagi? Hindi pagkain ang hahanapin ko. Ay! Hindi pagkain. Yung mga tao nagmahal sa akin. Gusto kong makita lahat, lalo na yung mga fans. Kasi kung wala sila, wala rin naman Nora Honor, wala ako dito. No, kaya yun. Anong ginagawa niyo pag mga nasa International Film Fest kayo? Ay, nako. Siyempre, kinakabahan pa rin. Kahit pa paano. Di ba? Pag-usapan natin, ba't kinakabahan ka pa rin? Ikaw na si Nora Honor eh. Hindi naman pag Nora Honor ka, pangalan lang yun eh. Pangalan lang yun. Pangalan lang yun, nagkataon lang na naging Nora Honor ka, pero kung tutuusin mo, marami ka pa rin dapat matutunan, marami ka pa rin dapat na gawing para pruweba sa tao, di ba? Marami pa akong dapat maging, yung bang gawin para... Ma-explore. Oo, para sa panunood ng mga tao. Yung ganun. Nagkataon lang naman siguro na yung mga ginawa ko pelikula kagaya ng Gayung na yan, parang nagustuhan ng mga tao sa ibang bansa, yung ganun, sa pagkakagawa ng pelikula. Yun, parang nagpatwitan pa, no? Oo, yun. Kaya na tayo gagawa ng pelikula. Ay, Kinabahan tayo dyan. Ako, Ate Gay, papanoorin na lang kita. Pero direct talaga ang cute-cute. Talaga? Inom pa po kayo. Ate Gay, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Pwede ko mahal. Ay, naku naman. Ako din. Ate Gay, ito pare. Pag ako napanood mo, pag ako napanood kita, at napanood ko kayo. Paiyak ka po. Ay, naku, Diyos ko. Nora Honor, mga kapatid. Patiin niyo ako lagi. Salamat po. Kasi nanonood ako lagi. Kulang ko muna kayo sandali. 1, 2, 3.